Hello, I'm John Paul Bimaguliano and you're watching PBA Draft Room TV. Napapansin po namin na 88% ng aming viewers ay di pa nakasubscribe. Kaya kung nagustuhan niyo naman po yung video, bilang tulong lang sa aming channel, ay hinihiling lang po namin na pakipindot ang like, subscribe button at notification bell. Maraming salamat mga ka-Draft Room! Welcome back po mga ka-Draft Room. Ilang linggo na lang ay magsisimula ng 2024 PBA Draft. Kaya dumadami na mga nagde-declare na makasali sa draft at dahil tapos na din ang PBA Finals ay nakita na din natin ang final order ng draft. May ilang overseas players ang sinama na po namin dito sa list na posible na din sumali sa draft. Ito na nga po at sisimulan na natin. Sa first overall, i-convert selects Justin Baltazar. Bago pa lang magsimula ang season ay umugong na ang balitang magtatank ang Fiber Rexers para makuha si Balti sa first pick this draft. Worth it din naman ito dahil magkakaroon na next season si Coach Ayo ng possible best young frontcourt tandem sa PBA na Baltasar at Arana. Sa second overall pick, Blackwater selects Cedric Berfield. Patuloy ang pagre-rebuild ng bossing this season dahil halos karamihan ng kanilang mga veterano ay binitaw na nila. At para sa patuloy na pagpapalakas ng kanilang roster ay dapat kunin nila dito ang NBA G League caliber na si Berfield. Magkakaroon na ng another go-to guy scorer si Coach Jeffrey na pwede magpapasok na sa kanila sa quarterfinals. Isama pa na napapabalita ang pag-trade ng Blackwater kay ng Batak. Kaya't sakto din ito dahil talagang mapupunan ni Berfield ang baka sakaling iiwang spot ni ng Batak. Sa third pick ng first round, Terapirma selects Terdy Ravena. Napapabalita ng posibleng pagsali ng ilang B-League players this draft. At isa si Terdy dun. Kahit kung sakaling sumali siya this draft, ay jackpot talaga ang jeep. Sakto din ito dahil kakaalis lang ni Habi GBL para maglaro sa KBL. Magiging malaking upgrade si Terdy sa kanilang small forward position. Imagine na lang kung gaano ka-deadly ang magiging all-around wing tandem ng Terdy at Holt. Sa fourth pick, NLEX selects CJ Lane. Solid ang mga naging wing rookies ng Road Warriors this season. Siyempre malaking addition talaga ang kanilang bagong go-to guy na si Robert Bolly. Kaya't dahil center spot na lang ang weak spot ng NLEX ay saktong kunin nila dito ang 6'10" big man Phil-Am na si Lane na pwedeng maging main post-up threat na next season. Sa pick ng first round, Northport selects Kai Balungay. Maliban sa scoring ni Arvin Tolentino ay halos mga hustle at athletic big man ang bumuhay sa batang tier this season, gaya nila Xavier Rosero at Kid Flores. Ganyan din ang pulmahan ng laro ni Balungay, athletic hardworking forward na versatile din laruin ang wing position, kahit sakto talaga siya sa team ni Coach Bonitan. This 6 pick ay originally sa Token Text na napuntas sa Blackwater at ngayon ay si Raynor Shaina at ang pick nila dito ay si Will Gozum. Kahit sabihin nating nakakuha na ng dalawang big man ng Elasto Painter sa last draft, ay mahirap pa din palagpasin ng former NCAA MVP sa pick na to. Dahil bukod sa dagdag post presence ay may reliable outside shooting din si Gozum na talagang pasok sa sistema ni coaching. Kaya't kahit may knee injury siya ngayon, ay posibleng kunin pa din siya ng Ross gaya kay Villegas last draft. Imagine na lang kung gaano kalalim at katalented na magiging young big man rotation ng Ross na Dato, Villegas, Gozum at Santillan. Sa 7th pick ng first round, Phoenix selects Ben Phillips. Solid na this season ng wing at guard rotation ng Super LPG Masters. At pwede naman nila i-upgrade ang kanilang manipis na big man rotation. Madadagdagan ng size ang undersized na frontcourt lineup ni Coach Jamike at mas magiging formidable ang kanilang interior defense. Bukod pa dyan ay may outside shooting din si Ben gaya ng mga current big man ng Phoenix. Sa 8th pick, Raynor Shine selects Evan Nelly. Nakakuha na ng big man ng Elasto Painters this draft. At solid naman ang mga naging young wing players nila this season. Kahit dahil ilan lang ang natural point guard sa kanilang roster, ay pwedeng i-upgrade pa nila ang kanilang point guard rotation. Magkakaroon na ng karelyebo si Karakot ng another high IQ guard na may reliable scoring din. Baka sinili na lang ang kulang ni coaching para makabalik muli ang Ross sa finals. Sa 9th pick ng first round ni Nebra selects Justin Gutang. Kung tutuusin ay sobrang loaded pa ng wing rotation ng Jenkins, pero ngayon na injured pa si Jeremiah Gray, ay pwedeng kumuha muna sila na makakatuwang ni Malonzo sa wing. At kilala naman natin si Coach Tim na patuloy na ginagawang powerhouse ang lineup ng Ginebra. Kahit pwedeng gamitin niya ang pick na to kay Gutang na may similarities din sa skills at athleticism nila Gray at Malonzo. Sa 10th pick, Magnolia selects Lawrence Domingo.
Kahit medyo aging ng Chicken Templados ay kaya pa din naman nila mag-compete sa semis or finals next season. Lalo na kung madadagdagan sila ng another PBA ready na si Lawrence Domingo. Magkakaroon ng instant veteran si Coach Vic Tolero at mas lalalim ang magiging front court niya. Imagine na lang ang magiging hustle at energy ng Domingo at Abueva. Sa 11th pick ng first round, Meralco selects Dave Ildefonso. Kahit kaka-champion lang ng Bolts, for sure kukunin pa din nila ang best available talent dito para mas palalimin ang kanilang rotation next season. Kaya kung available pa ang talented wing na si Dave, ay no-brainer na ito kay Coach Trillo. Dahil magkakaroon sila ng mas talented small forward rotation ng Maliksi, Quinto at Ildefonso. Sa 12th pick, San Miguel selects Brandon Ramirez. Kung loaded na ang Ginebra, ay mas loaded ang roster ng Beermen. Pero dahil may first round pick sila, ay pwede nila gamitin ito sa top prospect sa PBA 3x3 na si Brandon. For sure ay magagamit agad si Ramirez ni Coach Gallen dahil bukod sa injury prone na si Vic Manuel, ay mas maaasahan ang post-game at outside shooting ni Brandon compare kay Rodney. Magiging malaking complement sa inside game ni June Marang stretch shooting ni Brandon. This first pick na second round ay original sa Converge, pero ngayon ay sa Rain or Shine na. At ang pick nila dito ay si Jeyo Chu. Unti-unti ay nakakabuo na ng young formidable squad si Coach Sheng dahil sa drafting. Kaya para mas madagdagan ang size ng center rotation ng Elasto Painters, ay pwedeng kunin nila dito ang 6'9" stretch big na si Jeyo na may outside shooting din na sakto talaga sa sistema ng Ross. Yung second pick ay original sa Blackwater, pero ngayon ay sa Northport na. At ang pick nila dito ay si CJ Cancino. Ang masasabi kong strength ng Batang Pierre ay ang kanilang wing rotation. Ngunit mahirap palagpasin si CJ sa pick na to kung sakaling available pa. Pero kung crowded talaga ang magiging wing rotation ng Northport, ay pwedeng i-slide ni Coach Boni si CJ sa point guard position na ginawa niya din before nung UST days niya. Sa third pick na second round, Terrapirma selects Jerome Lastimosa. Maliit na ang chance na umabot pa dito si Jerome. Pero kung sakaling available pa siya dito, ay malabong palagpasin ito ng Jeep. Imagine na lang kung gaano ka-talented ang point guard tandem ng Chongson at Lastimosa. This fourth pick ay originally sa NLEX, pero ngayon ay sa Northport na. At ang pick nila dito ay si LJ Gonzalez. Ang point guard rotation, ang masasabi kong isa sa pinaka-weak spot ng Batang Pierre. Kaya't saktong makuha nila dito si LJ na pwedeng maging point guard of the future ni Coach Bonitan. This fifth pick ay original sa Northport, pero ngayon ay sa Ginebra na. At ang pick nila dito ay si Mark Nonoy. Kung tutuusin ay loaded pa talaga ang point guard depth ng Gene Kings. Ngunit karamihan sa kanilang mga point guards ay slow pace ang style of play. Kaya kung sakali maghahanap si Coach Tim ng speedy guard na magagamit niya sa transition, ay pwedeng kunin niya dito si Nonoy. The 6th pick ay original sa Token Text, pero ngayon ay sa Blackwater na. At ang pick nila dito ay si Vince Magbuhos. Nakuha na ng bossing ang best scorer this draft. Kaya pwede naman nila gamitin ito sa isang role player big man. At pwedeng si Magbuhos yun na pwede din maging stretch big option ni Coach Carriazo. The 7th pick ay original sa Phoenix, pero ngayon ay sa Converge na. At ang pick nila dito ay si DJ Mitchell. Nakuha na ni Coach Chayo ang best big man sa klase na ito. Kahit para mag-complement sa inside game ni Baltazar, ay dapat kunin naman nila ang possible best shooter sa class na ito na si DJ Mitchell. Sa 8th pick ng second round, Rain or Shine select CJ Payawal. Nakakuha na ng big man at playmaker ang Elasto Painters this draft na ito. Kaya pwede naman nila gamitin ito sa isang shooter at pwedeng ang tall wing na si Payawal yun. Sa 9th pick, Ginebra selects Ace Sandagon. Hindi na tayo sure kung gagamitin pa ng Gene Kings ang pick na to. Pero kung sakali man gamitin pa ni Coach Tim, ay pwede niya i-consider dito si Ace para lalong lumalim ang kanyang frontcourt rotation. This 10th pick ng second round ay originally sa Magnolia, pero ngayon ay sa Converge na. At ang pick nila dito ay si Francis Escandor. Maliban sa pagtatanking para makuha ang top pick, nag-trade din ng Fiber Rexers para makakuha ng ilang second round picks. Kaya dahil nakakuha na sila ng dalawang big man, ay pwede naman nila gamitin ang pick na to sa isang shooter na may championship experience na si Escandor. Sa 11th pick ng second round, Meralco selects Mike Malonzo. Maliban sa wing rotation, ay pwede din palalimin ng Bolts ang kanilang big man depth para ma-depend ang kanilang All-Filipino Cup title. Magiging solid addition talaga ang hustle ni Malonzo na pwede din maging karelyebo ni Hadi. This last pick ng second round ay originally sa San Miguel, pero ngayon ay sa Converge na at ang pick nila dito ay si JP Maguliano. May ilang surprise pick si Coach Ayo sa last draft na naging quality players naman sa kanilang rookie season. Hindi na ako magugulat kung gawin niya uli ito at kunin ang part ng NCAA Mythical 5 na si Maguliano. May mga possible din hindi sumali sa mga nasa lista to.
Kaya bago magsimula ang 2024 draft, ay gagawa ulit tayo ng panibagong mock draft. Hanggang sa susunod na lang mga ka-drop room.